Mga utoy, isa sa malalaking topic sa anime community ay kung alin nga ba ang mas maganda, anime subs o dubs. Pero sa ganang akin mga utoy, ang opinion ko dyan ay depende pa rin sa taong nanonood. Oo, depende sa'yo yun. Importante ang satisfaction mo at malaya ka sa mga trip mo sa buhay. At di dapat kami nakikialam sa'yo. Rather, ang video na to ay sasagot sa tanong na mahalaga pa ba o relevant ang Filipino dubs. Pero bago ko sagutin ang tanong na yan, ay syempre, huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell notification icon para wala kayong mamiss na mga bagong updates at videos. I-like ang ating Facebook page, comment lang doon at babasahin natin lahat yan. So mga utoy, wala akong accurate na information kung anong international cartoon ang unang isinalin sa wikang Tagalog. Kaya ang magiging basis muna natin ay ang memorya ko at karanasan sa panonood ng TV. Noong bata ako, 90s era, ang una kong napapanood na Tagalized animation ay ang SEDI, ang Munting Prinsipe. Prior to SEDI, ay puro English ang napapanood ko. Mapa Japanese man yan, Western animation, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Disney, Warner Brothers, hanggang sa mga palabas gaya ng Voltes 5, Daimos, Thunder Sub, Voltron, Macross, Dragon Ball at kung ano-ano pa. Early 90s, lahat ng cartoons English. ABS-CBN ang naaalala ko na nagpasimulang magtagalog ng mga anime / Japanese animation. Sinimulan nila yan sa mga gawa ng World Masterpiece Theater gaya ng SEDI, Princess Sarah, Adventures of Peter Pan, Trap Family Singers at kung ano-ano pa. Sobrang pumatok sa mga Pilipino ang mga anime na yan. ABS-CBN has its own history of making anime adaptations. Nagkaroon ng live-action Filipino film ang SEDI Munting Prinsipe at Sarah Munting Prinsesa. So dito pa lang sa mga example na to, makikita mo na ang impact ng Tagalog dub anime. Ang Voltes 5 at Dragon Ball Z, una kong napanood yan sa wikang Ingles. Noong tinagalog nila, lahat ng mga bata alam na ang Let's Volt In at Kamehame Wave. Bakit kaya nagkaganon? Sa simpleng dahilan na Filipino language ang pinakamadaling intindihin at siguradong mauunawaan ng lahat ng Pilipino. Dito sa bansa natin, ang anime ay mainstream na uri ng entertainment. Ngayon, fast forward tayo dito sa kasalukuyang panahon. Bilang na lang sa daliri ang mga Tagalized anime na pinapalabas sa TV. At kung wala kang Yay Channel, nga ka na lang. Dito sa anime community, nanonood tayo ng anime sa kanyang original na format, which is the Japanese dubs na may English subtitles. Dito sa community natin, mas na-appreciate ng mga tao ang original na boses ng mga anime characters kaysa sa mga English dubs, lalo na sa mga Tagalog dubs. Kung baguhan ka sa panonood ng Naruto, ayos na sa'yo ang Kagebunshin technique times 2 times 2 times 2. Ngayon, dahil sa Japanese dubs, nagki-cringe ka na dito at doon ka na sa original na Kagebunshin no Jutsu. Dito sa anime community, alam natin pare-pareho na medyo lang naman masama na nga ang kalidad ng Tagalized anime. Lalo pa pag artista ang nagboboses. Alam kong marami sa inyo ang dismayado lalo pa kung ang itatagalog nila ay anime na paboritong-paborito mo pa. Sigurado ako na hindi mo mapapalampas sa mga ganyang klase ng paglapastangan kaya naiintindihan kita kung ibabash mo ang mga Pinoy staff na sangkot sa isang karumal-dumal na krimen gaya ng di pag-abot sa mga standards mo. Aba, hindi nga naman maganda yan. Marami tayo, ba akala nyo? So ngayon, ang tanong, dapat ba wag nang tagalugin ang mga anime na ipapalabas in the future? Dapat ba panatilihin na lang sagrado ang anime Japanese dubs, English subtitles? Total, yun naman ang best version, di ba?
Bakit kailangan pang i-downgrade? Lalo pa kung magkakaroon lang ito ng backlash sa pangunguna ng mga weebs dito sa social media. Ngayon, bago ko sagutin ang tanong na yan, I want you to consider some facts. Nasabi ko na dati na ang mga batang 90s pataas, EDSA Revolution babies upwards, composed of over 60% ng population ng Pilipinas. 20 years laganap ang anime sa bansa natin. It created anime consumerism. Those can be divided into two groups, namely the casual consumers and the regular consumers. May video akong ginawa tungkol doon, ang link nasa description, o kung gusto nyong ihinto ang video na to para tignan, may card link ako sa taas ng video na to na pwede nyong i-click. So kung alam nyo na ang casuals and regulars, ituloy na natin. Ngayon, meron na akong tanong sa inyo. Sa tingin nyo, gaano karami ang regular anime consumers sa Pilipinas? Well, kung tatanungin nyo ako, hindi ko rin alam ang saktong bilang, pero pwede tayong gumawa ng conservative estimates or assumptions. Generally, ang profile ng isang regular anime consumer ay isang internet user na mayroong Facebook account. Ngayon, paki-update na lang ako, pero ang alam ko na pinakamalaking Facebook page na para sa mga Filipino anime fans ay ang Tambayan ng mga Anime Addicts. Meron silang kulang-kulang 500,000 followers. Siguradong hindi lahat ng nag-like sa Facebook page na yan regulars. Meron sa 500,000 na yan na mga double accounts at nilike lang ang page for the sake na siya ay anime page. Pero sigurado ako na overwhelming majority ng mga tao dyan ay mga regulars. Kasi hindi ka basta-basta makaka-relate sa page na to kung hindi ka regular. Ngayon, kung gaano karami ang regulars sa Tambayan ng mga Anime Addicts, sa pinakagalanting estimate, nasa 375,000 katao yon, 75%. Ngayon, sa Tambayan ng mga Anime Addicts lang yan. Wala pa yung mga groups at iba pang pages. Ngayon, sa pinakatamad na estimate, doblehin mo yung 375,000. 750,000 yan. Pero for the sake of argument, gawin nating 800,000. Ngayon, lilinawin ko lang sa inyo, opinion ko lang to, hindi ito factual figures. Humigit kumulang 800,000 ang regular anime consumers sa buong Pilipinas. As of now, 107 million ang populasyon ng bansa natin. Ang estimated ko na bilang ng mga anime consumers sa Pilipinas nasa 70 million. Hindi anime fans ang lahat ng 70 million na yan, okay? Marami sa kanila willing manood ng anime basta ma-entertain mo lang. Ayon sa estimate ko kanina, ilan tayong regulars? 800,000. 0.0075 lang tayo ng populasyon ng Pilipinas. So overall, tama o mali man ang numero na yan, isa lang ang gusto kong i-illustrate sa'yo. Ang point ko, sobrang konti na mga regular anime consumers. Ikaw na mismo ang makapagpapatunay niyan. Sa mga eskwelahan nyo, ilang kayo? Sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo, ilang kayo? O di ba? Kaya nga halos walang makaintindi sa atin eh. Tayo lagi ang nag-a-adjust. Isa sa mga katangian ng regulars na pinaka-crucial sa video na to, mataas ang English proficiency ng mga regulars. Magaling tayo umintindi ng wikang English. Kaya baliwala sa atin kahit pa Japanese dubs ang napapanood natin. Wala tayong nagiging problema. Alam nyo ba na lahat ng weeaboo friends ko puro nakapagtapos ng high school? Lahat sila nakatungtong ng kolehiyo. In short, ang mga regulars, puro edukado. Ngayon mga utoy, matapos nyo malaman ng mga bagay na to, dumako na tayo sa pinakapunto ng video na to, which is, relevant pa ba ang Filipino dubs?
Ang sagot ko dyan ay isang napakalaking oo. Bakit? Kasi mga utoy, ang mga casual anime consumers, ang bumubuo dito ay masang Pilipino pa rin. Unang-una, yung mga bata. Kayong mga weeaboo, nung mga bata kayo, sa Tagalog anime din naman kayo nagsimula. Karamihan sa mga bata, hirap umintindi ng English kaya Tagalized anime ang likely papanoorin yan. Ang mga working class natin gaya ng mga jeepney driver, tricycle driver, karpintero, pulis, basta karamihan ng mga Pilipino. Makikilala ba nila si Hanamichi Sakuragi kung hindi tinagalog ang Slam Dunk? Tayo dito sa anime community, ito ang isaksak nyo sa mga kokote nyo. As much as ayaw natin sa Filipino dubs, kahit gaano man ito ka-cringy, sukat dumugo ang mga tenga natin at mag-rant man tayo ng mag-rant sa social media, kung gaano kasama ang Filipino dubs, walang papansin sa'yo at sa atin. Kasi kakapiranggot lang tayo para intindihin ng mga higanteng networks. Our opinions will not matter compared to the millions of casual anime consumers that still prefer Tagalized anime content. Kaya para lumaganap uli ang anime, obligadong Tagalogin mo yan. Otherwise, konti lang ang manonood. Kaya hindi bumenta-benta sa akin ang katwiran na may spoiler na kasi sa internet, kaya wala nang manonood sa TV. Eh di sana, yung mga Korean novela, wag na nilang ipalabas kasi may spoiler na din yan sa internet. Partida, matataas pa rin ang rating ng mga Tagalized Korean novela despite isang click lang sa internet. Alam mo na susunod na mangyayari. Kasi ang masang Pilipino, walang pakialam yan. Basta maintindihan lang nila nangyayari, saka ma-entertain mo sila. Saka may mga tao talaga na ang hanap ay Tagalog anime imbes na original Japanese dubs with English subtitles. Iba-iba rin kasi dahilan kung bakit Tagalog ang hanap nila. Kasi hassle nga rin naman magbasa ng subtitles, di ba? Saka pag may malalim na English, nakakayamot, di mo masyado maintindihan minsan, kaya mabuti pa talaga ang Tagalog. Mabilis mo mapipick up. Pero ngayon dito sa anime community, tama ba na batikusin natin ang Filipino dubs? Oo naman, basta in a constructive way. Kasi di ba in a sense, yung mga bumabatikos, napanood niya na yung original dubs. Tapos may time pa rin siya panoorin yung tinagalog na version. Ibig sabihin, supportive pa rin siya sa kabila ng lahat ng di magagandang sinabi niya. Saka isa pang importante ay wag sanang baliwalain ng mga higanteng networks ang anime community. Maaring konti lang kami pero patuloy kaming dumarami. Kung balak-balak nyong ibalik ang anime sa hapon, nasa amin ang sagot kung ano ang mga bago at patok na anime na akma sa panlasang Pinoy dahil unang-una Pinoy kami. Hindi nalalayo ang taste namin sa karaniwang Pilipino, kaya kung patok sa Filipino anime community ang isang palabas, ay tiyak tatangkilikin din ito sa buong bansa. At kahit karamihan man sa amin ay hindi man manood ng mga Tagalized anime o hindi man namin yan suportahan pag umere na yan sa TV, tandaan nyo, konti lang kami. Hindi kami malaking kawalan sa ratings game. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, ibalik nyo na ang anime sa hapon dahil marami nang naghahanap nito. So yan mga utoy, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung oo ay share the happiness, share this video. Muli po ito ang inyong Kuya Utoy, palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture hanggang sa muli.